Tiniyak ngayon ng COMELEC ang pagdaraos ng malinis, maayos at matapat na halalan sa Lunes. Inihayag ito ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes matapos na mapa sa kamay na ng ahensya ang kontrobersyal na source code. Iginiit din ni Brillantes ang pagpapatupad ng money ban matapos na maamyandahan ang resolusyon ukol dito. Si Noel Perfecto nag-uulat. Formal lang inilipat ng Smartmatic ang kontrobersyal na source code sa poder ng Dominion para sa karagdagang pagsusuri at pag-aaral at upang magamit sa mga PCOS machines sa darating na halalan sa Lunes. Matapos na rebisahin at pag-aralan ng Dominion, agad rin itong gagawa ng kopya para ibigay sa COMELEC at maipadala sa ahensya ang original copy nito upang maipatago naman sa SAC at mailagay sa escrow. Sapat na yon ayon kay Chairman Brillantes para may pagmalaki na accurate, proper at secured ang naturang source code. We are prepared to come out with the source code in the open and that all the interested parties, those who have applied to review the source code, will now be allowed to proceed with the required review. Sinangayon na rin ito ni na Commissioners Elias Yusof at Lusunito Tagle sa paglipat ng source code sa kinaukulan. For this to go, and everything is prepared, everything is all right, and we're happy that the source code has arrived, and we have vindicated ourselves from all detractors. We have done the preparations at tingin ko naman it will be successful. Dito na yung source code. Source code, narito na, wala nang problema. No? It's a matter of reviewing it. Kaya wala nang problema. Nagbigay rin ng kanilang reaksyon ang pamunuan ng at PPCRV. The other thing we will do will be to involve ourselves in the campaign finance project where our observers are looking at abuses or the other one. Our people will be there to poll watch, monitor. Napakalaking bagay itong nagkaroon ng ganitong happening na mabubuksan na, nakita natin na may source code, mabubuksan na for review, ilalagay na in escrow sa central bank. Napakalaking ito for confidence building eh. Samantala, pinagdiinan ni Chairman Brillantes sa mga mamamahayag na itutuloy nila ang pagpapatupad ng money ban sa darating na halalan matapos na maamyendahan ng COMELEC ang kontrobersyal na resolusyon at mapagkaisahan muli na ang bank kahit marami pang hindi sumasang-ayon dito. Money ban, pinipirmahan na namin yung amendatory supplemental resolution. In essence, ang sinasabi namin doon is we are concerned likewise on the commerce and business. So, nalagay na provision doon which says that while we're still limiting it to 100,000 per day, we're giving discretions to the banks and bank tellers or the bank officials since they have what is known as a customer relationship. Nakiisa rin si Mayor Oscar Rodriguez ng San Fernando, Pampanga sa money ban. Aniya, kung ito'y makatutulong sa pagpapahinto ng vote buying, bakit ang hindi? It is a good resolution because definitely it will hinder to a very sizable degree the vote-buying activities. Isa naman si Vice President Jejomar Binay sa mga kumukontra sa panukalang money ban ng COMELEC. Hinggil naman sa liquor ban extension, sinabi ni Chairman Sixto Brillantes na kanila itong isasangtabi at susunod na lang sila sa atas ng Korte Suprema. Sumatotal, kampante na si Brillantes sa mga kaganapan na pumapabor sa pagpapatupad ng honest, orderly at peaceful elections sa May 2013. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.